Mga bro, matikas pa rin ang Philippine Navy sa pagbabantay ng ating karagatan. Kamakailan lang, ang BRP Ramon Alcaraz PS-16 ay nagsagawa ng Maritime at Sovereignty Patrol sa Naval Forces Western Mindanao Area of Operation. Ang ganitong operasyon ay hindi lang para ipakita ang presensya natin sa teritoryo, kundi para tiyakin na walang gumagalaw ng iligal sa ating karagatan. At hindi ito basta simpleng patrol mga bro. Habang nasa operasyon, tinutukan ng PS-16 ang 18 commercial vessels, lahat naman ay nasa maayos na operasyon at walang security threats. Pero syempre, hindi tayo pwedeng maging kampante. Alam nating maraming gustong sumubok sa ating pasensya sa laot, kaya mahalagang may mata at puwersa tayong laging nagmamatsyag. Speaking of mata sa ere, may aerial support din tayo dito mga bro. Ang NH-434 naval helicopter ay ginamit para sa real-time monitoring na nagpapalawak ng ating operational reach. Ibig sabihin, mas mabilis nating matutukoy ang anumang kakaibang galaw sa dagat. Sa tulong ng aerial surveillance, mas efficient ang operations, at mas madali nating matitiyak ang seguridad sa ating territorial waters. At syempre, hindi natin pwedeng baliwalain ang BRP Ramon Alcaraz mismo. Bilang pangalawang barko ng Gregorio del Pilar class patrol ships, subok na ito sa pagbabantay ng ating karagatan. Dati na itong nagserbisyo sa US Coast Guard bilang USCGC Dallas, kaya't hindi basta-basta ang kakayahan nito. May sapat itong firepower, radar systems, at endurance para sa long-range patrols, isang solidong asset para sa Philippine Navy. Pero mga bro, imagine kung mas marami tayong ganitong klase ng warships. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa iilang barko para protektahan ang napakalawak nating maritime domain.